Ang ugong na air conditioner ay umalingaw-ngaw sa ilalim ng lupa nga Maynila. Nakikislapan ang nga ilaw na neon. Sumasalamin sa malaking mesa na ok sa isang lihim na silit pulungan. Malakas na ipinukpo ni General Santiago ang makapal na folder ng mga dokumentong may pulang selyong top secret sa mesa. Ang tuno ay umalingaw-ngaw sa mga pader na konkreto. Itinula ni Arnel ang punong inhinyero ngang istruktura ng sasayang panghimpapawid. Ang mga nakarolyong blueprint. Ang kanyang kamay na magaspang ay maingat na inilatag ang asul na papel, inilalantad ang matalim na aerodynamics at ang nakatagong geometriya ng isang ika-5 henerasyong stealth fighter jet. Ang kalihim na pananalapi ay walang imik. Inilabas niya ang isang gintong panulat. Ang paklik ng metal na takip ay pumunit sa katahimikan bago idikit ang dulong panulat upang pirmahan ang ibaba ng dokumentong ang pag-apruba. Ang Pilipinas ay opisyal na nagdeklara ng kalayaan sa kalawakan. Ngunit ang maalihim ay palaging may pakpak upang lumipat. 72 oras lamang ang lumipas. Ang digital screen sa Defense Ministry Control Center ay nagpakislap ngang nagbabadyang pulang ilaw. Tinitigan ni Arnel ang ma-aerocoat na bumabagsa sa screen na parang ulan. Ang kanyang panga ay mahigpit na nakasara. Ang buong supply chain para sa military-grade T-800 carbon fiber ay sabay-sabay na sinuspinde. 3 cargo ship na nagdadala ng advanced flight control microchips at titanium alloy ay biglang binago ang ruta, pabalik sa gitna ng karagatan, kinatay na ng mga panday-digang superpower ang kanilang mga plano. Hindi sila nagpaputok ng baril, ngunit balak nilang sakalin ang proyektong ito hanggang mamatay upang mapanatili ang kanilang monopolyo. Hinablot ni Arnel ang telepono. Ang kanyang mabuto sa kamay ay namutla habang mahipit niyang kinuyom ang matigas na plastik. Kinansala nila ang lahat ng kontrata. Sir, ang nanginginig na tinig ng kanyang assistant ay umalingaw-naw sa speaker. Wala nang gustong magbenta sa atin ng piyesa. Wala na tayong natira. Hindi bumuntong hininga si Arnel. Ibinagsa niya ang telepono sa hawakan ng napakalakas hanggang sa mabali ang plastik na base at makahiwa-hiwalay. Tumalikot siya. Lumabas sa gumuhong opisina at dumiretso sa lihim na research center sa ilalim ng lupa na inukit ng malalim sa isang apog na bundok sa Hilagang Luzon. Ang napakalaking hangar sa lubnga, kuweba ay amoy lupa at kalawang. Libu-libong inhinyero ang nakatayo, tahimik, ang kanilang mga mata ay sumasalamin sa pakawalangang pag-asa ng malaman ang balita. Lumakat si Arnel sa gitnang karamihan. Inihagis niya ang isang buong piraso ng hilaw na graphite ore at mga blok ng natural na goma na nakuha at inukit sa bansa sa bakal na workbench. Ang malakas na tunog ay nagpagising sa lahat mula sa kanilang pakabigla. Inakala nilang susuko tayo at babalik sa kanila, mananahoy, para bumili ng kanilang malumang eroplano. Ang tinig ni Arnel ay umalingaw-naw, mabigat at tumatagos. Dinampot niya ang isang pang-industriyang grinder at binuksan ito. Isang matinis na tunog ang umalingaw-ngaw sa kuweba habang idinidiin niya ang mabilis na umikot na talim sa graphite ore. Nakislapan ang maliwanag na orange na spark, sumasabok sa kanyang salamin sa mata. Ibinaba ni Arnel ang kanyang buong bigat sa makina. Ang kanyang makalamnan sa balikat ay nanginginih ng husto habang pinipilit niya ang tigas. Ang malalaking butil ng pawis ay dumaloy sa kanyang mata. Ngunit hindi siya pumikit habang ang matigas na bato ay unti-unting sumuko at naging pinong itim na carbon powder. Kung hindi nila tayo bebentahan ng pakpak, sigaw ni Arnel, nakikipagpaliksahan sa ingay ng grinder. Habang sinisuklay niya ang carbon powder sa mesa, lilihay natin ito mula sa ating sariling lupa at luha. Nagsimula ang matinding paggawa. Ang makamay na sanay sa paghawa ng mouse at pag-type sa keyboard ay ngayon ay nakasuot ng makakapal na guwantes na goma, nakalubok sa mga acid bath upang synthesize ang kanilang sariling radar-absorbent composite resin. Kailangan nilang gumamit ng millimeter level na katumpakan, paghahalo ng katas ng natural na goma sa istruktura ng nanocarbon. Ang matapang na amoy ng kemikal ay nagdulot ng pagubo ng dugo sa marami, ngunit pagkatapos, punasan ang kanilang mga bibig, bumalik sila sa kanilang mga test tubes. Walang huminto, walang umatras kahit isang hakbang.
Sa kalagitnaan ng gabing iyon, habang ang unang batch ng stealth coating material ay pinapatuyo at pinatatag sa vacuum pressure chamber, nagsimulang mangginig ang dial ng presyon. Ang pangunahing pressure regulating valve na kinokontrol ng isang closed-loop computer system ay nagsimulang umikot ng paatras ng mag-isa. Isang tunog ng baluktot na metal ang umalingaw-ngaw sa dilim, hindi ito mechanical failure. May isang tao o isang bagay ang lihim na nakalusot sa saradong firewall system na ito. At ang temperatura sa Turing chamber ay mabilis na tumataas patungo sa punto ng pagsabog. Isang matinis na sirena ng emergency ang umalingaw-ngaw, pumipunit sa matainga at lumulunod sa ingay ng ventilation system. Tumalon si Arnel sa mesa. Idinurog ang kanyang kamao sa emergency power cut-off button ng napakalakas, hanggang sa nabasag ang plastic cover at nasugatan ang kanyang kamay. 10 computer screen ang sabay-sabay na namatay. Gayunpaman, ang mga digital na numero sa pressure gauging vacuum chamber ay patuloy na tumataas ng napakabilis. 300, 400, 500 pounds per square inches. Ang istruktura nanocarbon na bumabalot sa fuselage ay magiging deformed at masisira kung ang presyon ay lalampas sa limitasyon. Ang misteryosong malware ay nakalusot ng malalim. Inilok ang lahat ng electronic valve at ganap na pinigilan ang lahat ng utos mula sa control room. Patay na ang auto system. Imanual ang valve sa pangunahing tubo ngayon. Sigaw ni Arnel, nakikipapaligsahan sa ingay. Hinablot niya ang isang malaking flashlight, kinuyom ang mabigat na pintuan ng bakal. Si Chris, isang batang inhinyero sa kanyang 20, ay humablot ng 1 metro at kalahating bakal na crowbar at sumunod sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Dumiretso sila sa kumakalat na usok mula sa mga butas sa gas pipe. Ang amoy ngang suno na insulation ng kabel ay pumusod, sumasakit sa ilong. Sa harap ngang malaking emergency valve, ang matubongang bakal ay nakpula mula sa init na lumampas sa 150 grase. Hindi na aksayang oras si Arnel. Hinablot niya ang heat-resistant gloves na nakasabit at isinuot ang maito. Isinuksok niya ang dulong crowbar sa mga ngipin ng valve wheel. Tumalon si Chris, idinikit ang kanyang balikat sa kabilang dulo ng crowbar. 1, 2, itulak, sigaw ni Arnel. Ang kanyang makalamnan sa braso ay namaga, halos sumabog ang maugat sa ilalim ng kanyang pinawisang jacket. Nagsara ng mahigpit ang kanyang ngipin, hanggang sa maramdaman niya ang mapait na lasa ng dugo sa kanyang bibig. Buong bigat niya ang idinidiin niya sa bakal na hawakan. Ang init ay lumusot sa makapal na guwantes. Ang balat ng kanyang palat ay napaso at naramdaman niya ang matinding sakit na parang nilalaplap ng pulang uling. Ang malamig na pawis ay dumaloy sa kanyang mata, ngunit hindi niya ipinikit ang ito. Ang tunog makal na nagihilod ay umalingaw-ngaw, tumatagos sa kanyang pandinig. Ang matigas na valve wheel ay dahan-dahang gumalaw, milimetro bawat milimetro. Ang kanilang pahinga ay sumabay sa ungol ng metal na tubo na malapit ng mapunit. Konting-konti pa, idiin, utos ni Arnel, piniga ang kanyang tinig. Ibinaksa niya ang kanyang bigat sa crowbar hanggang sa lumutang siya sa lupa. Sa sandaling tumama ang pressure gauge sa pulang linya, ang pangunahing valve ay isinara ng may malakas na bang. Ang tunog ng high-pressure gas na inilalabas sa backup pipe ay umalingawa. Isang malaking whoosh. Ang mainit na singaw ay kumalat sa buong curing room. Bumaksak si Arnel at Chris sa malamig na sementadong sahig, humihingal ng husto. Ang kamay ni Arnel ay nanginginih ng hindi makontrol. Malinaw na nakikita ang mapaso sa kanyang palat, ngunit ang kanyang mamata ay nakatuon sa heat-resistant na salamin. Ang itim na stealth coating sa piyesa ng sasakyang panghimpapawid ay patuloy na nagniningning ng napakakintap. Nailigtas ito mula sa pagkasira ng napakakipot. Ang cyber attack ay nabiho na machtulot ang pagsabog, ngunit ang sentral na computer system ay ganap na nasira. Sila ay ganap na naputol mula sa labas ng mundo at sa advanced computing technology. Sa dilim, natanging ang ilaw lamang ng flashlight, ay tumayo si Arnel. Lumakad siya ng paliko-liko upang kunin ang isang slate at puting tisa. Kung patay ang surfer, gagamitin natin ang ating mautak upang kalkulahin ang bawat square inch ng aerodynamic equation
sa pamamagitan ng kamay, idineklara ni Arnel. Ang kanyang tinig ay nagpasiklap ngang pag-asa sa mamata nga mainhinyerong nakapaligid sa kanya. Sinimulan nilang ilatag ang mga blueprint sa sementadong sahig, gumamit ng flashlight bilang kapalit ng neon lights. Gayunpaman, nang tumama ang ilaw sa cross-section ng Vector Thrust Engine Core, isang katahimikan ang muling bumalot. Walang nakhlakas loop na magsalita, bumaba si Arnel, hinaplos ang marka ng lapis na naglalarawan ng istruktura ng combustion chamber. Ang kanyang kilay ay mahigpit na nakakunot, ang malupit na katotohanan ay ngayon lamang inilalantad ang sarili. Ang pagkaligtas mula sa sabotahe kanina ay isang pagpapaliban lamang ng kanilang kamatayan. Ang ilaw ng flashlight ay tumama sa blueprint ng makina. Gayunpaman, ang tunay na problema ay hindi ang nasirang computer system, ngunit ang alloy structure na walang imported na titanium na nagsasabi ng isang nakakatakot na katotohanan. Kung ang makina ay paandarin sa buong lakas, ang naghihintay sa kanila ay mas matindi pa. Tinawid ni Arnel ang kanyang tingin sa thermodynamic equation na kakakatapos lang isulat ni Chris sa pisara. Sa ilalim ng malabong ilaw ng flashlight, ang numerong iyon ay nanginginih na parang isang sentensiya ng kamatayan para sa proyektong ito. Ang melting point, bulong ni Arnel. Ang kanyang tini ay pause at nanginginig. Ang lokal na alloy structure na mayroon sila ay makakatagal lamang sa pinakamataas na temperatura na 1,600 grad Celsius. Ngunit ang combustion chamber na ikabesh generasyong thrust engine ay susunugin sa temperatura na iki-100 J. Kung pipilitin nilang paandarin at sisindihan ito, ang turbine blades ay matutunaw at magiging likido sa loob ng 4 na segundo at sasabog, maghihiwa-hiwalay ang lahat sa laboratorio. Mahigpit na kinuyom ni Chris ang tisa sa kanyang kamay hanggang sa mabali ito. Umupo siya sa sahig, hawa ang kanyang ulo sa kawalan ng pag-asa. Nakarating na tayo sa dulo, sir, sabi niya, wala tayong imported na aircraft-grade titanium. Wala tayong paraan upang malampasan ang pisikal na limitasyon na ito. Nanalo na sila. Hindi, sigaw ni Arnel. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamao. Ang kanyang kuko ay kumapit, nga paso sa kanyang palat hanggang sa lumabas ang sariwang dugo. Tumulo sa sementadong sahig. Lumakat siya upang hablutin ang folder ng Geological Mineral Data ng Pilipinas at binuksan ito ng may galit. Ang tuno ng papel na napunit ay umalingaw-ngaw. Bigla, ang kalyo at punong-puno ng paso na kamay ni Tatay Cardo, ang 6-0, taong, gulang na punong metal caster, ay humawa sa balikat ni Arnel ng matata. Sino ang nagsabi na kailangan lang natin ng metal, hijo? Sabi ni Tatay Cardo sa paos ngunit makapangyarihang tinik. Inilabas ni Tatay Cardo ang mapengang mineral at inilapak ito sa metal na mesa. Ang kanyang magaspang na hintuturo, na parang papel de liha, ay tumuro sa isang pulang tuldok sa mapa, zirconium sand, mula sa lumang minahan sa Timog Pilipinas. Paliwanag ni Tatay Cardo habang kinakato ang kanyang daliri sa mesa. Kung kukunin natin ito, dudurugin sa micron level na pinong pulbos at babalutan ang metal na piyesa gamit ang sinaunang ceramic fire-resistant coating technique na pinatong sa libu-libong layer. Ito ay magsisilbing thermal barrier coating na makatagal sa temperatura hanggang 2,500 grad Celsius. Nanlaki ang mga mata ni Arnel. Ang kanyang puso ay kumalabo ng napakabilis, halos sumabo mula sa kanyang dibdib. Ang malamig na pawis ay dumaloy sa kanyang buhok. Tinawid niya ang kanyang tingin sa chemical formula, sa pisara, pagkatapos ay sa tuldok sa mapa. Mabilis na kinakalkula ng kanyang utak ang mga posibilidad. Ang zirconium crystal structure ay talagang kayang magsilbing thermal radiation shield. Sa kaalaman at mga mapagkukunan na mayroon tayo sa bansa, posible ito. Ang teoryang ito ay baliw. Ngunit posible, sigaw ni Arnel. Ang unang ngiti sa loob ng maraming araw ay lumabas sa kanyang mukha. Ngunit dahan-dahang umiling si Tatay Cardo. Ang mamata ang matanda ay puno ng matinding sakit at pag-aalala. Ang pagtunawang zirconium powder upang dumikit sa metal structure ay nangangailangan ng temperatura na 3,000 begra sa isang open furnace system. Huminto si Tatay Cardo, hirap na lumunok. Ang ating automated system ay nasira na ng virus.
Kailangan nating gamitin ang mga tao upang kontrolin ang furnace, hilahin at baliktarin ang workpiece gamit ang bakal na kumpit sa pamamagitan ng hubat na kamay. Ang antas ng init na iyon ay magsusunog sa balat ng gumagawa hanggang sa buto. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa buong silid. Walang mamahaling teknolohiya, walang matatalinong robotic arms. Tanging ang laman at dugo lamang ng tao ang makakaligtas sa antas ng impyerno na temperatura na ito. Ang paglikha ang puso ng fighter jet na ito ay hindi lamang isang gawain ng inhinyero, ngunit isang suicide mission na kailangang bayaran ng buhay. Gayunpaman, bago pa man may sinumang magalok upang hamunin ang kamatayan, ang sirena ng alarma mula sa siwang ng bundok ay muling umaling-aunaw. Hindi ito cyber attack, kundi ang dagundong ng nagagalit na kalikasan. Ang isang malaking damingang pulang-putik na bahamula sa pinakamalakas na bagyo sa nakalipas na dekada ay dumadaloy. Sinisira ang panlabas na pader ngang tubig at dumidiretso sa air vent ng Underground Research Center. Kung ang tubig ay babahain ang furnace at magpapababa ng temperatura kahit 1 degree lang, ang proyektong ito ay ganap na magtatapos. Ang tunog ng malalaking daming ng tubig na tumatama sa konkretong pader ay umalingaw-naw, na parang isang lindol. Ang maputik na pulang baha ay dumaloy sa nasirang air vent bilang isang malakas na talon. Inaanot ang mabato at piraso ng bakal na gumugulong sa sahig. Tumalon si Arnel upang umiwas sa mga piraso NI duct na bumabagsak, halos sumayat sa kanyang balikat sa loob ng isang split second. Hinablot niya ang megaphone at sumigaw. Nakikipagpaligsahan sa dagundong ng bagyo, isara ang water barrier gate ng Zone B. Lahat, iwanan ang lahat ng gamit at tulungan ninyong makarga ng sandbags upang gumawa ng pader sa paligid ng furnace ngayon. Huwag hayaang dumampi ang tubig sa base ng furnace. Daanda ang inhinyero at mekaniko. Maging ma-eksperto sa aerodynamics o ma-welder, ay tumakbo sa baha na umaabot sa kanilang tuhod. Hirap na hirap. Binuhat ni Chris ang isang basang sandbag na may bigat na higit sa 50 kg sa kanyang balikat. Ang kanyang makalamnan sa hita ay nanginginig at umigting sa bawat hakbang na ginagawa niya laban sa paglaban ng malapot na putik. Inihagis niya ang mga sandbag. Pinapatong ang maga ito upang makabuo ng semicircular na pader sa paligid ng hot zone. Ang ceramic fire-resistant furnace ay nakatayo sa likod ng pada ng sandbags. Ang temperatura sa loob ay mabilis na tumataas, lumampas sa 2,500 degrees Celsius. Ang init na kumakalat ay nagdulot ng pag-init ng tubig baha na dahan-dahang lumalapit nagiging kumukulong singaw sa isang iglap. Isang makapal na puting ulap ang kumalat sa buong lugar. Kung ang malamig na tubig ay tumama sa mainit na pader ng furnace, ang thermal shock ay magdudulot ng pagsabo ang istruktura ng furnace sa maliliit na piraso, na parang isang higanteng bomba. Mabilis na tumaas ang level ng baha hanggang sa baywang. Mahigpit na kinagat ni Tatay Cardo ang kanyang ngipin. Lumakat siya upang harangan ang daloy ng tubig na dumadaloy sa pagitan ng sandbag. Ang kanyang dalawang kamay, na puno ng mga paso, ay itinula ang isang makapal na metal sheet upang harangan ang butas. Ang pawis at putik na tubig ay dumaloy sa kanyang kulubot na muka. Ang apoy mula sa furnace ay nagsusunog sa kanyang likod hanggang sa umusog ang kanyang jacket, habang ang ibabang bahagi ng kanyang katawan ay nakalubo sa napakalami na tubig, halos paralisado. Ang kanyang katawan ay pinipunit ng matinding pagkakaiba sa temperatura. Pigilan! Gamitin ang iyong katawan upang pigilan ang metal sheet, sigaw ni Arnel. Tumakbo siya, nakalat ng putik na tubig, upang sumama, gamit ang kanyang kanang balikat upang itula ang kabilang dulo ng metal sheet upang tulungan si Tatay Cardo na pigilan ang presyon ng tubig. Ang sakit ay kumalat mula sa mga paso sa kanyang palat hanggang sa kanyang buto salig, ngunit idinikit niya ang kanyang mga daliri sa paasa sementadong sahig hindi umatras kahit 1 milimetro. Sa gitna ng digmaan sa pagitan ng tubig at apoy, nagsimula ang proseso ng pagliha ng puso ng fighter jet. Dalawang metal caster na nakasuot ng makakapal na aluminized silver heat-resistant suits ay dahan-dahang lumapit sa bibig ng furnace. Wala silang computer, wala silang temperature sensors, tanging ang kanilang mga mata at instinct lamang. Isang mekaniko ang gumamit ng isang extra long steel
tong upang hawakan ang turbine blade na binalutan ng zirconium powder. Inilalabas ito sa gitna ng maliwanag na apoy na sumasakit sa mata. Kailangan nilang gumamit ng temperature by color technique. Inobserbahan ang kulay ng metal na nagbabago mula sa cherry red patungong maliwanag na orange at malapit ng maging puti. Dahan-dahan nilang iniikot ang bakal na kumpit sa kanilang hubat na kamay. Pinapanatili ang pinakatata na bilis upang ang init ay matunaw ang zirconium powder upang tumagos sa microsurface na lumilika ng perpektong thermal barrier coating film. Ang pawis ng mga metal caster ay naging singaw sa sandaling tumagos ito sa kanilang balat. Dahan-dahan pa. Tama na ang kulay. Panatilihin ang temperatura na iyan. Sigaw ni Tatay Cardo sa kabilaeng padaeng sen. Bagamat nakalubog siya sa tubig, ang mga mata nga matanda ay nakatuon pa rin sa workpiece ng may matinding pokus. Ang lahat ay tila nangyayari ng himala hanggang sa ang pinakakaliwang pader ng sandbag ay nagsimulang gumuho. Ang high pressure na putik na tubig ay dumaloy sa depensa bilang isang jet stream, direktang tumama sa base ng furnace. Ang tuno ng tubig na tumatama sa mainit na metal ay umalingaw-ngaw. Ang init ay lumabas, tumama sa kisame ng kuweba. Ngunit hindi iyon ang tunay na kapahamakan. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na crack ang umalingaw-ngaw sa pandinig ni Arnel. Ito ay nakmula sa bakal na kumpit na hawak ng metal caster. Ang istruktura ng kumpit na nakalantad sa matinding init sa loob ng mas mahabang panahon kaysa sa disenyo ay nagsimulang mawalan ng lakas. Ang dulo ng kumpit ay dahan-dahang lumundo. Ang mahalagang turbine blade na halos matunaw na ay madulas mula sa pagkakahawak at mahuhulog sa malalim at mainit na ilalim ng furnace. Sinubukan ng metal caster na pisilin ang kumpit ng mas mahigpit, ngunit lalo lamang nitong pinabilis ang pagbaluktot ng bakal. Sa gitna ng nagbabagang init at ng malamig na putik na tubig, walang nag-akala na sa susunod na sandali, ang bagay na sumugot sa apoy upang hawakan ang piyesa ay hindi anumang mekanikal na kasangkapan, kundi isang bagay na nakpalaki nga magamata ang lahat sa pagkabigla. Tumalon si Arnel pasulong, hindi pinansin ang sigaw ngang pagpigil ng sinuman. Hinablot niya ang isang makapal na kumot na pamatay apoy na nabasa na tubig at naging mabigat. Inihagis ito sa kanyang sarili. Ang singaw mula sa tela ay naging puting usok sa sandaling pumasok. Siya sa loob ng 5 metro mula sa bibig ng pugon. Gamit ang nanginginih na kamay, hinablot ni Arnel ang bagong bakal na kumpit na gawa sa espesyal na heat-resistant composite material na lihim niyang ginawa kinagabihan. Idiniretso niya ang kanyang braso sa nagbabagang apoy na nagpabaluktot sa hangin sa paligid niya. Ang kanyang mga kalamnan sa braso ay umiikting, malinaw na nakikita ang maugat. Ang matinding init ay tumagos sa basang kumot, nagsusuno sa kanyang balat hanggang sa maramdaman niyang kumukulo ang dugo sa kanyang katawan. Ang pawis na dumaloy sa kanyang mata ay nakdulot ng sakit hanggang sa halos hindi na niya maimulat ang maito. Ngunit pinanatili niya ang kanyang daliri. Nang matatag, ibinuka niya ang bibig ng kumpit at mahigpit itong kinapit sa gilid ng turbine blade na malapit ng mahulog sa huling segundo. Ang epekto ng pagtama ay nagdulot ng pagyanig na dumaan sa bakal na hawakan hanggang sa kanyang balikat. Pinihit niya ang kanyang pulso, inihablot ang mahalagang piyesa mula sa bibig ng impyerno. Gayunpaman, sa sandaling magsisimula na ang lahat na magsaya, ang neon lights sa buong lihim na research center ay mabilis na nakislapan bago sabay-sabay na namatay kasama ang malakas na tunog ng backup generator na pinutol ang pagana. Ang malaking ventilation system sa kisame na sumisipsip na nakakalason na singaw ay biglang huminto sa pag-ikot. Ang hangin sa kuweba na manipis na ay nagsimulang lumapot sa carbon monoxide at chemical fumes. Sinubukan ni Arnel na huminga ng malalim, ngunit ang tanging nakuha niya ay ang sakit sa lalamunan na kumalat. May naghak ng power system mula sa labas, sigaw ni Chris, umalingon go sa dilim. Binuksan niya ang kanyang portable flashlight at itinutok ito sa main circuit control panel. Ang fiber optic cable na konektado sa temperature sensor ay naputol ng isang maliit na pagsabog na pinasabog ng remote control. Hindi ito mechanical error,
kundi isang maingat na inihandang sabotahe mula sa isang hindi gustong tao na nagtatago sa dilim. Kung walang cooling fan, mabilis na tumaas ang temperatura sa laboratorio hanggang sa antas na hindi kayang tiisin ng isang ordinaryong tao sa loob lamang ng ilang minuto. Hindi tumakas si Arnel. Ginawa niyang balikat ang bakal na harang sa daanan at dumiretso sa tangke ng liquid nitrogen na nasa sulok ng silid. Kung hindi tayo matutulungan ng makina, gagamitin natin ang manumanong paraan ng pagpapalamig, sigaw ni Arnel. Siya at ang apat na iba pang mekaniko ay nagtulungan na buhatin ang mabigat na metal na tangke. Dahan-dahang ibinaba ito upang ang liquid nitrogen, na may temperatura na mas mababa sa 190 gra, ay dumuloy sa isang pipe na kanilang ginawa mismo gamit ang shock-resistant rubber hose. Ang tunog ng liquid nitrogen na tumatama sa mainit na bakal na tubo ay umalingaw-naw na parang isang maliit na kulok. Kailangan ni Arnel gamitin ang kanyang buong lakas upang yakapin at hawakan ang nanginginih na rubber hose mula sa pagbabago ng presyon ng hangin. Ang kanyang nakalamnan sa likod ay umiikting, halos mapunit. Ang kanyang katawan ay basang-basang putik mula sa baha at pawis na dumaloy hanggang sa dumikit ang kanyang damit sa kanyang balat. Sa gitna ng dilim na tanging ang kumikislap na ilong flashlight, sila ay gumawa na parang buhay na makina, gamit ang tunog ng daloy gas sa metal na tubo upang sukatin ang dami ng nitrogen patak-patak, upang mapanatili ang temperatura ng turbine blade na matatag ayon sa formula na itinuro ni Tatay Cardo. Ang turbine blade na binalutan ng zirconium ay nagsimulang magbago ng kulay mula sa matingkat na pula patungong madilim na lila at kulay abo. Ang bakal ay nanatiling tahimik, ang pattern ng coating ay pantay at walang bahid sa ilalim ng kontrol ng tao. Ngumiti si Arnel, may kasamang luha. Ang sakit mula sa mga paso ay nagsimulang manhid, hanggang sa wala na siyang nararamdaman kundi ang pagmamalaki na makita ang puso ng eroplanong ito na matatag na tumitibok sa kanilang mga kamay. Habang inilalagay ni Arnel ang huling turbine blade sa isang heat-insulated storage box, nahagip ngang kanyang tingin ang anino ng isang tao na mabilis na gumagalaw patungo sa bodega ng liquid hydrogen propellant na nasa kabilang pada ng kuweba. Sa kamay nga anino ay may isang itim na metal na bagay na may kumikislap na pulang ilaw sa nakakatakot na ritmo. Alam agad ni Arnel na ang pagkasira ng sensor kanina ay isang diversion lamang upang ihanda ang isang pagsabok na magwawali sa lahat dito at magpapalit sa kanila ng abo sa isang iglap. Ibinaksa ni Arnel ang insulated box sa sahig. Sa gitna ng dilim, mabilis siyang tumakbo sa putik na tubig. Ang tunog ng kanyang rubber boots na tumatama sa tubig ay umalingaw-ngaw. Ang kanyang mga kalamnan sa hita na pagod na ay sumigaw sa sakit. Ang lalaking nakaitim ay umakyat sa bakal na hagdan ng high-pressure liquid hydrogen storage tank. Sa kanyang kamay ay ilalagay niya ang isang C4 plastic explosive na may modified timer circuit sa pangunahing pressure release valve. Kung sumabo ito, ang research center na nakatago sa bundok na ito ay magiging isang bunganga ng bulkan sa isang iglap. Tumalon si Arnel. Ang kanyang kanang kamay, na puno nga paso, ay humablot sa bukong-bukong na laki. Sinipang lalaking nakaitim. Ang dulong kanyang sapatos ay tumama sa pulso ni Arnel. Naririnig ang tunog ng buto. Ang sakit ay kumalat sa kanyang utak. Ngunit kinagat ni Arnel ang kanyang ngipin hanggang sa lumabas ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Hindi siya bumitaw. Buong lakas niyang hinila hanggang sa bumaksak ang lalaki sa ibaba. Tumamasa. Bakal na grating na sahig na may malakas na throat. Pareho silang gumulong sa dumi at putik na tubig. Kinuhang lalaking nakaitim ang isang baluktot na pocket knife, hinati ang braso ni Arnel. Sumabog ang sariwang dugo, ngunit mas malaki ang galit sa puso ng batang inhinyero. Kinuyom niya ang kanyang kaliwang kamao at sinuntok sa panga ang umaatake, nagpatumba. Binaliktad ni Arnel ang kanyang sarili. Pinatungan ang lalaki, gamit ang kanyang tuhod upang idiin sa dibdib ng lalaki. Ang kanyang tingin ay bumaling sa pampasabog na nahulog sa tabi niya. Ang pulang digital na numero ay mabilis na nagbibilang paatras, 0,0 sabon, 0,0 sabon. Napakaliit ng oras upang i-rewire ang circuit board at putulin ang detonator. Gumamit si Arnel ng kanyang inhinyerong
utak upang suriin ang sitwasyon sa isang split second. Gumamit ang ignition circuit ng lithium polymer battery upang magbigay ng kuryente upang lumika ng spark. Hinablot niya ang isang bakal na wrench na nakasabit sa kanyang baywang. Ipinukpok ito sa valve head ng liquid nitrogen transfer pipe na wala sa abot ng kamay. Buong lakas niyang ginawa. Ang bakal na tubo ay napunit. Ang liquid nitrogen na may temperatura na 196 degrees C ay bumulwa bilang isang puting ulap. Sinipa ni Arnel ang pampasabog sa stream ng lamig. Ang matinding lamig ay agad na pinahinto ang chemical reaction sa loob ng baterya. Ang Mia, digital na numero, ay mabilis na nagikislapan bago namatay sa 0 minuto, 1 segundo. Ang buong circuit ay na-freeze at naging paralisado. Nakaligtas sa kapahamakan ng napakakipot, humihingal ng husto si Arnel. Ang dugo ay tumulo mula sa kanyang braso, hinaluan ng putik na tubig. Hinablot niya ang balaklava ng lalaking nakaitim. Ang pulang emergency lights sa kisame ay suminak sa tamang oras. Inilalantat ang isang pamilyar na mukha. Ito ay isa sa mga trainee engineer na personal niyang tinanggap. Ang lalaki na dati ay kumakain sa isang mesa at nangako sa kanya na poprotektahan ang kalangitan ng Pilipinas. Ang taksil ay ngumiti. Ang kanyang bibig ay punong dugo. Umungol siya at bumulong ng salita na nagpamanhid kay Arnel. Napigilan mo ang pagsabog ng tangke na ito. Ngunit alam mo ba kung bakit ko hinayaan kang mahuli ng madali? Dahil ang tunay na target ng pagkasira ay hindi ang thrust engine. Ang tunay na target ay hindi ang makina, kundi ang istruktura ng fuselage ng eroplano sa Docking Bay 1. Hindi pa tapos ang halahak ng taksil ng isang malakas na tunog ng pagsabog ang umalingaw mula sa kisame ng kuweba sa itaas ng assembly zone. Ang pajanig ay nagdulot ng pagbagsak na paranggulan. Nanlaki ang mata ni Arnel. Ibinaksa niya ang katawan ng taksil sa putik na sahig at mabilis na tumakbo patungo sa Docking Bay 1. Ang lumabas sa kanyang harapan ay isang bangungot. Ang pangunahing suportang poste na sumusuporta sa kisame ng kuweba sa itaas ng itim na stealth aircraft structure ay nasira ng high-pressure explosive. Ang isang malaking bitak ay kumalat sa buong kisame ng bato. 500 tonelada ng bato ng bundok ang babagsak. Duruging ang pambansang obra maestra sa loob lamang eniga ilangi segundo. Chris. Dalin morito ang tenpang industriya ang hydraulic jack ngayon. Team ng welder, ihanda ang H-beam steel para gumawa ng triangular truss upang ilipat ang bigat sa sahig. Dali. Sigaw ni Arnel, nakikipagpaliksahan sa tunok-nok na lalabas na bato. 10 inhinyero na nagwalang bahala sa takot sa kamatayan ay tumakbo. Binuhat ang mahabang bakal na poste at dumiretso sa ilalim ng kisame na malapit ng gumuho. Si Chris at ang kanyang team ay nagtulungan na hilahin ang 50 toneladang hydraulic jack at isuksok sa ilalim ng bakal na sinag. Kinuha ni Arnel ang welding mask at isinuot. Hinawakan ang argon gas welding torch at pinindot ang switch. Ang maliwanag na asul na spark ay lumabas, tinutunaw ang bakal. Ang kisame ng kuweba ay umalingaw-ngaw. Ang isang malaking bato ay bumagsak, halos sumayat sa likod ni Arnel. Gayunpaman, nakatayo siya ng tahimik na parang isang estatwa. Ang kanyang pulso ay gumagalaw, ginagabayan ang weld ng may katumpakan at walang bahid. Ginagamit niya ang stack bead welding technique upang pagsamahin ang mga kasukasuan ng bakal na istruktura upang makayanan ang pinakamataas na compressive force. Ang malalaking butil ng pawis ay dumaloy sa kanyang mamata, sumasakit. Ang mga sparks ay tumagos sa kanyang jacket, sumusunog sa kanyang balat. Ngunit hindi siya pumikit at hindi niya inalis ang welding torch kahit 1 milimetro. Pumpihin ang jack, itulak ito patas. Sigaw ni Arnel ng buong lakas nang matapos niya ang huling weld. 5 mekaniko ang sabay-sabay na tumalon. Idinidiin ang kanilang buong bigat sa hydraulic jack lever. Ang makalamnan sa braso ng bawat isa ay umiikting. Ang hydraulic system ay umalingaw-ngaw. Ang beam steel ay itinulak patas, sumusuporta sa bumagsak na kisame ng bato. Ang pagbanggang ng bakal na puwersa at ang bigat ng bundo ay nagdulot ng isang matinis na tunog na sumasakit sa mga tainga. Bigla, ang base ng isang bakal na sinagay na dulas mula sa sentrong grabidad.
Kung bumaksa ang sinag na ito, ang buong istruktura ay guguho agad. Hindi nag-alinlangan si Arnel. Tumalon siya, gamit ang kanyang braso at balikat upang idiin ang kanyang sarili laban sa bakal na base upang pigilan ang pagdulas. Ang napakalaking bigat ay dumikit sa kanyang balikat. Naririnig ang tunog ng buto. Nang makita ito ni Chris, mabilis siyang sumuhot upang tumulong na mahtulak. Sinundan ni Tatay Cardo at ng iba pang inhinyero. Ginagamit nila ang kanilang laman at dugo ng tao upang labanan ang bigat ng buong bundok. "Screw the base now," sigaw ni Chris. Ang tunog ng pneumatic wrench na tumatama sa malaking nut na nakakabit sa konkretong sahig ay umalinggaw-ngaw. Ang katawan ni Arnel ay namanhid. Ang kanyang balikat ay halos matanggal mula sa kanyang katawan. Ngunit sa huli, ang bakal na sina ay matagumpay na na-secure. Ang tunog nga bato na gumagalaw sa kisame ay dahan-dahang huminto. Ang emergency steel structure ay ligtas na nakapalipat na 500 toneladang bigat sa sahig. Ang itim na ika-5 henerasyong fighter jet ay nakatayo pa rin ng elegante, walang bahid. Ang taksil, na kinulong at nakita ang lahat ng pangyayari, ay lumuhod sa putik na sahig, wala ng lakas. Ang kanyang mata ay puno ng matinding pagkabigla at malalim na kahihiyan. Inakala niya na ang kamatayan ay magpapatakbo sa lahat. Ngunit nakita niya ang makataong ito na handang ipagpalit ang laman at buto upang protektahan ang bakal. Ito ang pinakamabangis na psikolohikal na sampal. Hindi lamang niya ipinakanulo ang kanyang mga kasamahan, kundi ipinakanulo niya rin ang dakilang diwangang bansa. Lumabas si Arnel mula sa ilalim ng sasakyang panghimpapawid, pilay. Ang kanyang katawan ay puno ng dugo at yuling. Tingnan niya ang stealth jet, isang simbolo ng pagmamalaki, bago lumingon at tumango kay Chris. Ang lahat ay handa na para sa makasaysayang test flight. Ngunit ang katahimikan ng tagumpay ay tumagal lamang ng wala pang 1 minuto. Ang lumang military radio sa control desk na nakatutok sa pambansang emergency frequency ay biglang nagpadala ng nanginginig na tinik ng isang baybayin na radar operator na nagbabala ng pinakamataas na antas ng panganib. Aircraft Carrier Battle Group ng dayuhang superpower. Nilalapitan nila ang ating baybayin sa Luk ng Maynila. At sila, kakalok lang nila ni air-to-surface missiles sa koordinasyon ni bundok na ito. Ang babala ng missile ay umalingaw-ngaw sa buong lihim na kuweba. Hindi tumakas si Arnel. Hinila niya ang ife drip mula sa kanyang braso. Ang pulang dugo ay tumulo sa sementadong sahig. Lumakat siya ng pilay sa main control panel at pinindot ang button upang buksan ang higanteng safety gate sa tuktok ng bundok. Ang tunog ng malalaking bakal na gears na nagbabanggaan ay umalingaw-ngaw. Dahan-dahang bumukas ang kisame ng kuweba, inilalantad ang madilim na kalangitan sa gabi. Ang liwanag ng buwan ay bumuhos, lumulutang sa itim na katawan ng ika-5 henerasyong fighter jet. Ang Air Commodore, ang test pilot, ay lumabas mula sa dilim na nakasuot ng anti-G suit. Tahimik siyang sumaludo kay Arnel bago umakyat sa cockpit. Dahan-dahang sumara ang canopy, matibay na nakalok ng vacuum system. Wala ng oras para hilahin ito sa runway. Sigaw ni Arnel sa mikropono ng komunikasyon. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamay, nanginginig. Pasisimulan nila ang pagpapaputok ng Tomahawk missiles upang sirain ang bundok na ito sa loob ng 3 minuto. Kailangan mong gamitin ang vertical takeoff and landing system upang lumabas sa chimney ng kuweba ngayon. Ang thrust engine ay nagsimulang umungol. Ang tunog nito ay hindi matinis na sumasakit sa tainga tulad ng mga lumang eroplano. Ngunit ito ay isang malalim, umugong na tunog na nagpapayanig sa mga panloop na organo. Ang asul na apoy ay bumulwak mula sa nozzle. Ang temperatura ay tumaas, lumampas sa 2,000 gragras. Ngunit ang zirconium insulation na ipinapalit ng buhay ni Tatay Cardo at ng team ay matagumpay na pinrotektahan ang istruktura ng metal. Daan-daang inhinyero na nakalistas sa pagguho kanina ay nakakapit ng mahigpit sa bakal na rehas. Ang kanilang mga mata ay namumula. Ang ilan ay may puting bandahe na nabasa ng dugo na nakabalot sa kanilang ulo at braso. Hindi sila sumigaw ng pagsuporta. Mayroon lamang katahimikan at mga dasal sa kanilang mga puso. Ang luhangang pagkapagod at pagmamalaki ay dumaloy sa kanilang
mga pisngi na puno ngang uling, buong kapasidad na stealth system, radar absorbent coding stable, ulat ng piloto sa radio. Ang kanyang tinig ay malamig na parang yelo. Ang fighter jet, ang pagmamalaking ang bansa, ay dahan-dahang umangat mula sa lupa. Ang malaking puwersa ang hangin ay nagpakalat ng alikabok at usok bago ito sumugot sa butas ng bundok, lumutang sa kalangitan sa gabi na parang isang itim na sibat na bumubulusok sa dilim. Sa Combat Command Center ng Superpower Fleet sa Luk ng Maynila, tinitigan ng kumanda ng fleet ang radar screen ng may pagmamalaki. 2 cruise missiles ang na-unlock at malapit ng paputukin mula sa launch tube upang sirain ang pag-asa ng Pilipinas. Ngunit sa sandaling lumabas ang stealth jet sa tuktok ng bundok, nangyari ang hindi inaasahan sa kanilang napakamahal na radar screen. Ang multi-billion-dollar tactical radar screen sa command ship ng Superpower ay mabilis na nagkislapan. Ang pagsasalamin mula sa screen ay tumama sa maputlang muka ng commander. Ang pulang tuldok na dating nakalo sa koordinasyon ng lihim na bundok sa Pilipinas ay naksabo sa daan-daang tuldok. Napaiko-iko sila ng balif sa screen na parang isang kawan ng nakakawatak-watak na pukyutan bago namatay at naging dilim. Tumalon ang dayuhang commander ng fleet. Idinurog ang kanyang kamao sa control panel hanggang sa mabali ang screen. Ano ang nangyari? Paano nabulag ang ating anti-aircraft system? Ay reset ang radar system ngayon. Siga niya hanggang sa lumabas ang mga ugat sa kanyang leeg. Ang battle technical officer ay humablot sa keyboard. Nag-type ng emergency codes gamit ang nanginginig na kamay. Ang malamig na pawis ay dumaloy sa kanyang noo, tumulo sa circuit board habang paulit-ulit nilang ina-flip ang switch ng mainframe computer system. Gayunpaman, ang screen ay nagpakita lamang ng puting noise na umalingonggaw ng may panunuya. Ang radar ay nagpapadala ng electromagnetic waves, ngunit ito ay nilamon ng ganap sa kawalan. Sa itaas nga botanaw, sa ibabaw na ulap sa taas na 40,000 talampakan, sa ilalim na mababang presyon ng hangin at sub-zero na temperatura, mahigpit na kinuyom pilot na Pilipino ang control stick. Ang kanyang magadaliri na nakasuot ng leather gloves ay gumalaw sa weapon switch panel. Pinindot niya ang dilaw na button upang ilabas ang full-scale electronic warfare system. Ang napakalaking enerhiya na binuo mula sa thrust engine ay piniga at ibinalik sa ibabaw ng tubig ng may katumpakan. Hindi ito nagwasak sa pamamagitan ng pagsabog o apoy, ngunit pinasira nito ang network na komunikasyon, ginulo ang mga surveillance drone, at pinapahina ang missile guidance system ng higanteng fleet sa antas ng software. Ang stealth coating structure na pinapawisan ng mga inhinyerong Pilipino, pininturahan sa pamamagitan ng hubat na kamay sa gitna ng bagyo, ay ngayon ay ganap na gumagana. Sinasakop nito ang lahat ng frequency ng radar waves na pumasok ng walang bakas na parang isang black hole sa kalangitan. Sa Underground Research Center, bumagsak si Arnel sa bakal na upuan, wala ng lakas. Tiningnan niya ang graph ng frequency ng kalaban na bumagsak sa 0 sa monitor screen. Ang tuyong dugo sa kanyang mapaso ay nahugasan ng mainit na luha. Si Tatay Cardo, ang 60 taong gulang na metal caster, ay lumuhod sa basang sementadong sahig. Inangat ng matanda ang kanyang nga kamay na punong paso mula sa apoy at hinawakan ang kanyang mukha. Ang kanyang higbi ay umalingaw-ngaw sa buong lugar. Ang daan-daang mekaniko at inhinyero na nakaligtas sa sabotahe at baha ay nagyakapan ng mahigpit. Inilibing nila ang kanilang mamukha na punong uling sa balikat ng kanilang makasamahan. Inilalabas ang paninikip ng dibdib takot at pagkapagot na kumain sa kanilang mapuso sa loop ng maraming buwan bilang luha ng pagmamalaki. Hindi lamang sila lumikha ng isang makina ng pagpatay, kundi lumikha sila ng isang hindi nakikitang kalasag upang protektahan ang kanilang inang bayan. Pinatunayan nila sa mundo na ang katalinuhan at determinasyon ng mga Pilipino ay makakalaban sa monopolistikong teknolohiya ng mga superpower. Sa command bridge, natahimik na parang sementeryo, dahan-dahang inalis ng dayuhang commander ng fleet ang kanyang chap. Tiningnan niya ang labas ng malaking bintana, tinitigan ang walang laman na kalangitan na tila nagtatago ngang hindi nakikitang kapangyarihan. Ang kamay na dating nauutos at handang manira ay ngayon ay nakababa sa kanyang tagiliran,
walang lakas. Ipinikit niya ang kanyang mata, sumuko, at napilitang magbigay ng pinakanakahiyang utos sa kasaysayan ng hukbong dagat. Kanselahin ang target lock, i-off ang cruise missile system. Umalis ang lahat ng puwersa mula sa Luk ng Maynila. Nagtagumpay na sila. Ang superpower war fleet ay dahan-dahang umikot, umalis sa baybayin ng tahimik. Gayunpaman, sa gitna ng umaapaw na ginhawa sa research center, isang maliit na pulang ilaw ng babala ang suminag. Mabilis na nagislapan sa control panel sa cockpit kasama ang matinis na tunog ng emergency alert system. Ang nawala mula sa biglang pagpapabilis upang makatakas sa pagsabog ay ngayon ay hahatakin ang eroplano ngang pag-asa na ito mula sa kalangitan. Ang napakalaking pagyanig ay nagpagalaw sa ika-5 henerasyong fighter jet hanggang sa maging malabo ang digital circuit panel. Ang babala ng temperatura ng combustion chamber ay umalingaw-ngaw. Beep, beep, na parang isang puso na malapit ng huminto. Ang cooling system, na tinamaan ng presyon ng pagsabog ng biglaan, ay nakaroon ng butas. Ang turbine blade, nakakapintura lamang ng ceramik sa pamamagitan ng hubad na kamay, ay sinusubok ang pinakamataas na limitasyon sa ilalim ng supersonic stress. Mahigpit na kinagat ng test pilot na Pilipino ang kanyang ngipin sa ilalim ng oxygen mask. Naramdaman niya ang init na kumakalat sa dingding ng cockpit hanggang sa baluktot ang kanyang anti-gay suite. Cooling system control failure, 80%. Mawawalan na ako ng thrust. Susubukan kong idala ang eroplano para sa emergency landing sa temporaryong runway malapit sa dam na nasira. Ang kanyang tinik ay putol-putol sa gitna ng tunog na baluktot na metal. Sa Underground Research Center, tumalon si Arnel sa mikropono. Ang kanyang muka ay basang-basa ng pawis at uling. Huwag mong iwanan ang eroplano. Huwag kang mag-eject. Kung mag-eject ka, babagsak ang eroplano sa hidna NG komunidad, sigaw ni Arnel. Habang mabilis niyang tinatype ang emergency code sa bahagyang sirang keyboard. Chris, buksan ang backup heat dissipation system sa kaliwang pakpak, gamitin ang aerodynamic air cooling principle ngayon. Si Chris at ang iba pang inhinyero ay sumugod sa mga client computer. Nagtulungan silang kalkulahin ang aerodynamic drag equation sa isang split second upang mahanap ang anggulo N. Pagtabingi ang pakpak na makatulong na alisin ang init mula sa engine core ng pinakamabilis. Sa gitna ng matinding tensyon na halos sasabog, ang itim na jet ay lumipad mula sa kalangitan na parang isang agila na may sirang pakpak. Ang orange na apoy ay lumabas sa buntot ng eroplano paminsan-minsan. Ginagamit ng piloto ang kanyang kasanayan sa paglipat na pang-instruktor sa gliding na sinusuportahan ang katawan ng eroplano na may bigat na 10 tonelada upang dahan-dahang dumampi sa temporaryong dirt runway. Ang tunongam gagulong na nagihilod sa graba ay umalingaw-ngaw. Ang puting usok ay bumulwak sa katawan ng eroplano habang ito ay ganap na huminto, ilang metro lamang bago bumaksak sa bangin. Ang katahimikan ay bumalot sa buong bundok. Ang malamig na simoy ng hangin sa umaga ay dumaan sa magaguho ng research center. Lumabas si Arnel, Tatay Cardo, at ang daan-daang inhinyero mula sa bibig ng kuweba. Huminto sila sa harap ng fighter jet na puno ng baso at uling, ngunit matatak pa rin itong nakatayo. Dahan-dahang binuksan ng piloto ang canopy ng cockpit. Inalis niya ang kanyang helmet. Inilalantad ang kanyang muka na punong pawis at isang ngiti na punong pagalang. Hindi si Arnel ang unang lumapit sa eroplano, kundi bumaling siya upang tingnan ang hanay ng mga inhinyero at mekaniko na nakatayo sa likod. Lahat sila ay may sugat, may paso, may tuyong mansa ang luha. Dahan-dahang tumango si Tatay Cardo, may luha sa kanyang mga mata. Nakita na ngang matanda na ginamit ang kanyang hubad na kamay upang magtunaw ngang bakal ang resulta ng kanyang buhay. Walang malaking parada. Walang medalya ng karangalan na nakasabit sa dibdib sa araw na iyon. Mayroon lamang daan-daang lalaki at babay na sabay-sabay na lumuhod sa lupa, yumuko upang sumamba sa lupa, salamat sa pagtitiyaga, at salamat sa diwangang pagiging Pilipino na nagpatupad ng isang bagay na sinabing ang mundo na impossible. Dahan-dahang isinara ng kumanda ng superpower fleet na nanonood ng satellite footage sa malayo ang monitor screen. Dinampot niya ang kanyang cap at sumaludo sa walang laman na screen.
bilang paggalang sa kalaban na hindi niya nakita ang mukha, ngunit naramdaman ang isang puso na mas dakila kaysa sa anumang misail na makakasira. Ang teknolohiya ay mabibiling pera, ngunit ang diwa na lumalampas sa mga limitasyon ng tao. Upang ipagtanggol ang inang bayan, iyon ang hindi kayang likhain ang superpower sa bilyon-bilyong budget, bulong ni Arnel, habang ang pagsikat ng araw ay nagsimulang suminag sa pakpa ng unang stealth plane ng Pilipinas. Isang simbolong isang bagong bukang liwewe na hindi na nila kailangang yumuko sa sinuman sa kalangitan na ito